Well, mga kapopong muling naging usap-usapan sa online platforms ang physical challenges na kinakaharap ng mga professional basketball players, lalo na si LeBron James at ang kalagayan ng kanyang mga paa. Kumalat sa social media ang iba't ibang larawan at komento mula sa mga fans kung saan napansin ang kakaibang itsura ng kanyang mga paa. Dahil dito, maraming netizens ang nagpakita ng pagkagulat, ngunit mayroon ding nagpahayag ng pag-unawa sa sitwasyon ng atleta. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong kondisyon ay hindi na bago sa mundo ng professional sports. Ang mga manlalaro tulad ni LeBron James at Shaquille O'Neal ay dumaraan sa matinding physical stress sa loob ng maraming taon. Ang paulit-ulit na pagtakbo, pagtalon at biglaang paghinto sa court ay nagdudulot ng matinding pressure sa kanilang mga paa. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magresulta sa mga kondisyon tulad ng bunions, calluses at pagbabago sa hugis ng mga daliri. Sinabi ng mga foot specialists na ang ganitong pagbabago ay karaniwan sa mga atleta na matagal nang naglalaro sa mataas na antas. Dahil sa matitinding galaw sa court, unti-unting naaapektuhan ang natural na hugis ng paa. Bukod dito, ang paggamit ng masisikip na sapatos na idinisenyo para sa performance ay maaari ring magpalala ng sitwasyon. Bagamat maaaring hindi ito kaaya-aya sa paningin ng iba, ito ay sumasalamin sa matagal na sakripisyo at dedikasyon sa laro. Sa mga oras na patuloy ang diskusyon online, makikita ang halo-halong reaksyon ng mga tao. May ilan na nag-joke at nagpahayag ng pagkagulat, ngunit marami rin ang nagtanggol sa atleta. Para sa kanila, ang pisikal na pagbabagong ito ay simbolo ng pagsisikap at hindi dapat husgahan ng negatibo. Sa halip, ito ay dapat kilalanin bilang bahagi ng journey ng isang professional player. Dagdag pa mga kapupong, may mga ulat mula sa podiatry clinics na sumusuporta sa ganitong pananaw. Sinabi ng mga espesyalista na mas pinahahalagahan ng mga atleta ang functionality kaysa sa itsura. Ang mahalaga ay nagagawa pa rin ng kanilang mga paa ang kinakailangang trabaho sa court. Sa katunayan, maraming manlalaro ang patuloy na nakakapag-perform sa mataas na antas kahit may mga ganitong pagbabago sa kanilang katawan. Ang usaping ito ay nagbukas din ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kalusugan at recovery ng mga atleta. Inirerekomenda ng mga eksperto ang regular na foot care tulad ng tamang sapatos, stretching at check-ups upang maiwasan ang mas matinding epekto. Gayunpaman, sinabi rin nila na may mga pagbabagong hindi na maiwasan dahil sa nature ng sport. Para sa mga fans, ang ganitong balita ay nagbibigay liwanag sa hindi nakikitang bahagi ng pagiging atleta. Kadalasan, ang nakikita lamang ng publiko ay ang mga highlights at tagumpay sa court. Ngunit ang mga ganitong kwento ay nagpapakita ng tunay na sakripisyo sa likod ng bawat laro. Sa kabila ng lahat ng reaksyon, patuloy pa ring namamayagpag si LeBron James sa kanyang career. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa basketball, napatunayan niya ang kanyang tibay at dedikasyon sa sport. Para sa marami, ang kanyang karanasan ay nagsisilbing inspirasyon at paalala na ang tagumpay ay may kaakibat na hamon. Anyway, mga kapopong, unti-unting nagbabago ang pananaw ng mga tao. Ang dating itinuturing na kakaiba ay ngayon ay kinikilala bilang tanda ng pagsusumikap. Ipinapakita nito na ang pagiging isang elite athlete ay hindi lamang tungkol sa galing, kundi pati na rin sa kakayahang harapin ang mga pisikal na pagbabago sa paglipas ng panahon. Well, mga kapopong, ang burial at sea ay isa sa mga makabuluhan at matagal ng tradisyon na isinasagawa ng US Navy upang parangalan ang mga sailor, veteran at minsan pati ang kanilang mga pamilya na ang huling kahilingan ay mailibing sa karagatan. Ang tradisyong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga naval service members sa dagat dahil maraming taon ang kanilang buhay ang ginugugol nila sa mga barko at sa maritime operations. Sa paglipas ng panahon, ang burial at sea ay naging isang seremonyal at simbolikong gawain na nagpapakita ng paggalang, pasasalamat at pag-alala sa mga naglingkod sa kanilang bansa. Sa kasaysayan, mga kapopong, nagsimula ang burial at sea dahil sa praktikal na pangangailangan. Noong mga naunang panahon, ang mga naval ship ay naglalayag ng matagal bago muling makabalik sa lupa. Kapag may namatay na sailor sa mga paglalayag na ito, walang malapit na sementeryo o pasilidad upang mapanatili ang katawan hanggang makarating sa lupa. Dahil dito, ang paglalagak ng labi sa karagatan ang naging pinakaangkop at marangal na paraan upang mabigyan ng respeto ang namatay. Karaniwang binabalot noon ang katawan sa sailcloth at isinasagawa ang isang simpleng seremonya bago ito ibaba sa dagat. Sa pagdaan ng panahon, ang simpleng prosesong ito ay naging isang mahalagang tradisyon ng US Navy. Sa kasalukuyan, ang burial at sea ay hindi na lamang isang pangangailangan kundi isang opisyal na parangal
sa ilalim ng Navy Burial at Sea Program. Sa programang ito, maaaring humiling ng burial o scattering of cremated remains ang mga kwalipikadong individual tulad ng active duty service members, retirees, honorably discharged veterans at ilang miyembro ng kanilang pamilya. Ang seremonya ay karaniwang ginagawa sakay ng isang US Navy ship na kasalukuyang nasa deployment o gumaganap ng opisyal na tungkulin. Layunin ng seremonyang ito na kilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng individual para sa bansa at bigyan siya ng isang marangal na pamamaalam. Ang isang burial at sea ceremony ay may formal na proseso na sumusunod sa mga tradisyong militar at relihiyoso. Sa seremonya, ang mga sailor ay pumupwesto sa formation sa deck ng barko bilang pagpapakita ng paggalang. Isang chaplain o commanding officer ang nangunguna sa panalangin o maikling mensahe tungkol sa buhay ng yumao. Kadalasan ay pinapatugtog ang taps, isang kilalang military bugle call, bilang bahagi ng seremonya. Pagkatapos nito, ang mga labi ay dahan-dahang ibinababa sa karagatan bilang huling pagpupugay. Matapos ang seremonya, karaniwang ipinapadala ng US Navy sa pamilya ang isang nakatiklop na American flag, mga larawan ng seremonya, at ang eksaktong geographic coordinates kung saan inilagak ang labi upang malaman nila ang huling pahingahan ng kanilang mahal sa buhay. Isang halimbawa ng ganitong tradisyon ang seremonya na isinagawa sakay ng USS noong Marso 2021. Sa okasyong iyon, pinarangalan ng crew ang labi ng 25 service members at 2 asawa ng mga service members sa Pacific Ocean. Ayon kay Navy Chaplain Ray Rivers, may mga tao na talagang nais na mailagak ang kanilang labi sa karagatan, katulad ng iba na mas gustong mailibing sa isang family cemetery. Sinabi niya na ang seremonyang ito ay nagbibigay pagkakataon sa mga sailor at marine na ipakita ang kanilang paggalang at pasasalamat sa mga naunang naglingkod sa kanila. Para sa maraming sailor na lumahok sa seremonya, ang karanasang ito ay emosyonal ngunit isang malaking karangalan. Marami sa kanila ang nagboluntaryo na maging bahagi ng seremonya dahil itinuturing nila itong isang pribilehiyo. Para sa ilang service member, ang karagatan ay hindi lamang lugar ng trabaho kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Dahil dito, ang mailagak sa dagat ay simbolo ng pagbabalik sa kapaligiran na naging bahagi ng kanilang serbisyo at karanasan. Ang burial at sea ay nagbibigay din ng mahalagang kapanatagan para sa mga pamilya ng yumao. Kahit na kadalasan ay hindi sila personal na nakakadalo sa seremonya dahil ang barko ay nasa gitna ng operasyon sa dagat, sinisigurado ng US Navy na makatatanggap ang pamilya ng mga dokumento at alaala mula sa seremonya. Sa ganitong paraan, nalalaman ng pamilya na ang kanilang mahal sa buhay ay binigyan ng marangal at respetadong pamamaalam. Anyway, mga kapupong, isinasagawa ng US Navy ang burial at sea dahil pinagsasama nito ang kasaysayan, tradisyon at malalim na simbolismo. Ang dating praktikal na solusyon sa mga paglalayag sa karagatan ay naging isang makabuluhang seremonya na nagpaparangal sa sakripisyo at serbisyo ng mga sailor at veteran. Sa pamamagitan ng mga formal na ritual at pagpapakita ng paggalang, patuloy na pinapanatili ng US Navy ang tradisyong ito bilang paraan ng pag-alala sa mga taong naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa kanilang bansa at sa dagat.